Ang salita mo'y liwanag, tanglaw sa aking paglakad, sa paghakbang sa iyong landas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo at sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka nino man upang makuha ang iyong baro, ibigay mo na sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sa pilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa mga nanghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Munang reaksyon po siguro natin sa mga turong ito ng ating Panginoon Kristo, mahirap. Mahirap ang ganong turo o patakaran ng ating Panginoon Kristo. Biruin mong sinampal ka na, ibibigay mo pa ang kabila. But this by nature, talagang pag nasaktan mo, ang isang nature, maging ang hayop, ay talagang babalikwas ito at gaganti. Maging siguro ang ibang mga puno, pag ating pinuputol, marahil hindi lang natin makikitang malaliman na kung paano sila gumaganti. Pero merong mga pangyayari na ito'y mga ganti na pag sila'y nasaktan, gumaganti din. Ika nga, God always forgive. Man sometimes forgive, but nature never forgives. Ibig sabihin, pag sinira mo ang kalikasan, gaganti sa iyo yan. Alam natin po yun. Pag nasaktan mo ang tao, minsan napapatawad ka. And of course, ang Diyos, lagi kang patatawarin. But nature never forgives. Kaya nga po, merong turo ang ating Panginoon Kristo, maging sa ating pagkatao. Tayo po ay pinamumula, tinuturuan niya tayo sa ating mga untamed, yung hindi napapangalaga ang mga kaugalian, itinuturo niya sa atin at nilalagay sa maayos upang maganda ang ating pakikitungo sa kapwa at pakikitungo maging sa ating kalikasan. Dahil natural sa mga tao na pag nag-agrabyado ay talagang gumaganti. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Kung ginawa po nila itong batas, meron po itong diwa. Ibig sabihin, mas maganda na lang yung ganon. Pag ikaw'y nabulag ng dahil sa nakaaway mo, buti na lang yung mata, kaysa papatayin mo siya. O di kaya naman kung nabasag mo ang kanyang ngipin, buti na lang yung matanggal sa kasuntok mo ang isang ngipin kaysa sa patayin mo. Ibig sabihin, that's how they manage their law. Na hindi mas malaki ang damage. So meron din kahit papaano to limit the acts of revenge. Kung hanggang dyan lang. Otherwise, maririnig din po natin, kinuha niya ang isang pamilya, ubusan ng lahi. Mas grabe ang disaster. So buti na lang ng ganon. Kung kaya nga sa mga tagasunod ng ating Panginoon Kristo,
tayo po ay kanyang tinuturuan ng mabuting asal at pakikitungo sa kapwa. Ibig sabihin, ng una niyang sinasabi, pag sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo ang kanan. Pag sinampal ka sa kaliwa, ito, of course, masakit. Pero ang gusto ng ating Panginoon Kristo, dahil pagbaliktad naman, pag sa kanan, pag nasampal ka, wala na masyadong puwersa. Ibig sabihin, ipapamukha mo sa nagsampal sa iyo, bakit mo nagawa? Na hindi na ba natin pwedeng mapag-usapan? O di kaya naman, ipinapakita sa atin na kahit papaano, mapapasaisip din ang sumusugod sa iyo na siya ay merong panahong magpapakumbaba kung ipinapakita mo ang kabila. At ikaw naman, nang sinugod, mapapakalma ka. Ibig sabihin, there is a gap, there's a distance that we can think of. Because many times we tend to react. Nagiging reactive po tayo rather than reflective. Madalas po, ang ating reaksyon, wala na po tayong reflection. Kaya sa bandang huli, masasabi natin tapos nating nagawa, malaking pagkakamali ko. Pero tapos na, nangyari na. Kung ikaw man ay nakapatay, o may nasaktan ka, huli na, tapos na. Because the tendency is you become a reactive rather than reflective. Sisters and brothers, pinapakita po sa atin ng ating Panginoon Kristo sa kabila ng ibang mga nilikha ng Diyos, mga hayop kung natural sa kanila ang gumanti, mas advanced pa po tayo doon. Hindi naman natin sila mapapatayan physical at lang lakas, sinong makakatapat ng elepante sa kanyang lakas at ng tao, wala. Pero nalalagpasan natin sila dahil meron tayong isip at meron tayong puso. And this is how Jesus Christ teaches us. Tinuturuan tayo, pinuporma tayo ng ating pagiging tao sa pamamagitan mismo ng papakita ng kanyang pagkatao. Kaya nga tayo'y nakikinig sa turo ng ating Panginoon Kristo para po mapaliwanagan ang ating kaisipan. Dahil kung hindi ito maliwanagan at parang ordinaryo na lang na tulad ng mga ibang nilikha, pag nasaktan ka, ganti ka agad. Pag pinatay ang aso mo, minsan, mas malaki pa ang igaganti mo. Hindi siya proportion. Kaya nga tinuturuan tayo ng ating Panginoon Kristo na imulat ang ating mga isip na marahil advance po tayo sa ibang nilikha. Imulat ang ating puso. So we become reflective rather than reactive. Ito po ang ating pakikinig sa kanya mga turo. Kung kaya nga, oo nga pala, then I have to be conscious because after all, meron akong pag-iisip. Meron akong puso. Kasi naman magiging natural ko lang, nasagasian lang ako, gaganti na kaagad ako. At hindi na natin nagagamit ang ating puso at ang ating isip. Tinuturuan tayo ng ating Panginoon Kristo. Pangalawa po, nandoon sa kanilang kultura na pag may kinuha kang isang bagay, talagang hahantong ito sa legal na pangyayari. Na halimbawa, kinuha ang balabal mo, ang pinturo niya sa atin, ibigay mo pa sa kabila. Kung baga po, in practical, baka mas kailangan niya? O baka naman, ano ang halaga niyan? Kung ibibigay mo na lang, kaysa naman mahahantong pa kayo sa husgado ng dahil sa inyong mga ego. Hindi po pagpapakumbaba ng binababa natin ng ating sarili. Sisters and brothers, we have to understand what humility is. Humility is you don't have to look at people up. And you don't have to look at people down. Tingnan mo ang kapwa mong kapareho at sasabihin mo,
mayaman ka man o mahirap, pareho tayong lupa ang bagsak. Kaya hindi kita magiging mataas sa akin at hindi rin kita pagpapakumbaba. That is actually our nature, being humble. Ang meaning po ng humility is from the word humus. Ang literal na kahulugan ng humus ay lupa. Ibig sabihin, anuman ang estado mo, anuman ang titulo mo sa lipunan, lupa ang bagsak mo. Pare-pareho tayo. At yun yung ating pinapaintindi sa ating kapwa. So you don't have to look up them and you don't have to look them down. Look at them straight. Wala kang may pagmamalaki at hindi mo rin sila i-humiliate o pinabababa. So ibig sabihin ito yung mga practical na turo ng ating Panginoon Kristo na mas malalim pa siguro yung ating mga stress pag humantong pa sa husgado. Alam natin ang proseso na halimbawa sa pamamagitan lamang ng isang sardinas na kinuha ay talagang mag-away kayo at magdidimandahan kayo at magkano ang nagastos nyo sa pamamagitan lamang yan. Kaya nga merong tinatawag na amicable settlement, pag-usapan hanggat parang hindi na darating pa sa mas malaki. Pangatlo, kung pinalalakad ka ng 1 kilometro, dalawahin mo na. Because that was their culture. Ibig sabihin, pag sila'y nasasakop o sinasakop sila ng mga Romano, nandoon sa kanila, na kung ito yung mga utos na ito sa paglalakad, magbibigay silang 1 kilometro, kailangan gawin mo yon. Di po ba't matatandaan ninyo si Simon Cyrene, yung tumulong sa pagdala ng cross ng ating Panginoon Kristo, bigla na lang siyang hinatak, tulungan mo yan. Dahil meron silang obligasyon, kumaganda doon sa kanilang batas, dahil sila ay alipin at meron silang nagasakop ang mga Romano, meron silang 1 kilometrong dapat ibigay na tulong at gagawin. Kung kaya nga't hinugot si Simon Cyrene at tinulungan ng ating Panginoon Kristo. Kung kaya ang ating Panginoon Kristo ay nag-ukyot sa atin na nagturo, kung pinapalakad ka ng 1 kilometro, dublihin mo. Mga kapatid, hindi po ito pagtuturo ng ating Panginoon Kristo na tayo po ay susunod na lamang sa mga katiwalian. Ipinamumukha na sa atin ng ating Panginoon Kristo na kahit pa man ng isang taong gumagawa sa iyo ng kasalanan, meron pa rin tayong responsibilidad na sila'y tulungan at turuan. Because after all, we are just the same God's creation. We are just the same humanity created by God. Ika nga, pag merong isang taong gumagawa ng kasamaan, pag ikaw ay naging responsable at sinabihan mo siya na hindi dapat niyang gagawin ito, pag mapunta man siya sa impyerno, hindi ka kasama. Dahil ginawa mo na ang iyong responsibilidad na siya ay mapagsabihan at tinuruan. Pero pag yung isang taong makasalanan, dahil alam mong wala kang ginagawa at hindi ka nakikialam, ika nga, kung mapunta siya sa impyerno, kasama ka. Ibig sabihin po, bawat isa sa atin, hindi man natin alam, meron tayong kakulangan sa ating kapwa that we have to take responsible bilang isang Kristiyano, atin itong lalagpasan kung ano mang responsibilidad. At marami po sa atin ang walang ganitong kaisipan sa kabila ng mga turo ng ating Panginoon Kristo. Kadalas ang kaisipan, basta wala lang akong maapakan, wala akong pakialam sa kanila. This is not a Christian dynamics. They're still selfish. But our Christian dynamics is, like Jesus Christ is our model of our humanity. Ika nga, kung hindi ibinigay sa atin ng Panginoon ang kanyang buhay at tayo tinupos,
Wala din tayo. Kung siya'y nagmamakasarili, tinatawag tayong tagasunod o Kristiyano ng ating Panginoon Kristo, then we have also to abide in His discipline. Ibig sabihin ng discipline from the word disciples. Kaya nga tayo tinatawag na Kristiyano, tayo tinatawag na disipulo because we follow the teachings and disciplines of our Lord Jesus Christ. Now, paano natin sasabihin, hindi ko siya susundin. Pero ikaw ay nagpapahayag ng iyong pagsunod sa Kanya. So kung ginagawa mo ito, then it's a fake. Peke ang iyong pagsunod sa ating Panginoon Kristo. At marami po sa atin ay peke dahil nabinyagan at wala nang pakikialam kung ano ang dynamic sa turo ng ating Panginoon Kristo. Nakuha na nila baptismal certificate and that's all. Finish. That's supposed to be baptism is the beginning of your action towards the mission that you take part of the mission of our Lord Jesus Christ. But many of us, after binyag, Father, tapos na po, nabinyagan ng anak ko, ang pag-iisip, tapos na. Wala na silang responsibilidad sa turo ng ating Panginoon Kristo. My dear sisters and brothers, we have to be clear. Ano ba talaga ang ating pagiging Kristiyano? That's a deep question. Bakit ako nagiging Kristiyano? Bakit ako magpapakristiyano? At bakit ako susunod sa ating Panginoon Kristo na tinatawag kong Panginoon? Kung atin itong maklaro sa ating pananampalataya at buhay, din tayo po ay naglalakbay ng ating pananampalataya ng may kaukulang kasiguruhan bilang tagasunod ng ating Panginoon Kristo.